Meron tayong papalit tayo ng oil ng transmission nito. Toyota na Toyota Toyota Sikia. Ayan, na 8 piston nito, 8 cylinder. So ayan, papalit tayo ng langis at saka to sama tong oil pan nya. Palit tayo. So ayan, ito yung kanyang oil pan. Ayan. Ito, bagong oil pan nya. Ayan. So ito yung forma ng sa Sikia. So ayan, oil pan, no? Yung transmission, kasama siyang yan pack. Kasama tayo ng gasket niya na ito, ang tawag dito. Yan, basta para wag siya mag-leak. Mina yan. So yan ang mga part number niya. So para dito yan, iwas tagas na. Yes. So yan, gagawin muna natin dito ay gagamit tayo ng 14 na back rings dito. Kita pala sa inyo. So ito lang yung pinaka-drain niya, no? So sa level naman ito, pag nag-drain tayo nito, magpapalit tayo ng langis dito. So drain nyo lang to dito. Tapos pagka magbabalik na kayo ng langis, pag naglasali na kayo, buksan natin to. Kasi pag tumutulo na to, so okay na siya. Yun ang pinaka-level natin, no? So meron naman pamamaraan dito na ito dito sa gilid. Pwede tayong magsalin dito ng langis. Yan. Yung 24 size na yan, nasa gilid na yan. Ito. Ayan, yung gilid na yan. Pero kami dito na kasi meron naman kami gagamitin dito na pang salpak-salpak dito para pumasok sa loob, no? So yan, ang drain na natin siya. Ayan. Ay, mali. Masaurin pala na ito. Hindi ko na pwede dito. Okay, display ko tayo na. Ha? Okay. So yan, gagamit tayo ng galon kasi kailangan na nabilig ka daw. So gano'n lang. Okay natin yan. Itong mga Sikia na to, mayroon tong top converter. So pinaba namin yung transmission nito. So hindi naman na nabawasan. Nabawasan na siguro konti lang. Papalitin tayo. Ito ay may oil filter din yung mga ano. So papakita ko sa inyo yung filter. So ito yung filter niya. Yan, yung gagamitin natin sa kanya. So genuine siya from Toyota. Buksan natin. So madali naman ito ikabit. So ito yung filter ko. So nagpapalit tayo nito every 80,000 or 70. Yan, ganyan. Depende kasi sa location ka. Ganun ka din. Depende kasi sa location mo. So bakit walang puring. So yan, ito yung forma niya. No? So salpak lang siya pag ganun. Sa taas to. Sa baba to. So apat na bolt na yung tatanggalin natin. So pag natatanggal tayo, may mga ano to, may mga wire to sa loob. So ingat lang lang tayo doon.
No, kung hindi nyo kaya, recommended ko, punta na lang kayo sa trusted ng mga mekaniko. No? Yun, ngayon, bakit tayo nagpalit ng ng oil fine niya? Kasi, kung mapapansin ninyo, so nilinis na namin yan, puro ano na siya rito, tagas na siya, no? Tagas na sa gilid-gilid niya. Yan, nilinis na namin kanina. Ayan, may tira-tira pa o yan. Hindi pa namin masyadong nasaid. So, remove natin lahat yan. So, yun pala nakuha natin. Yung nakuha natin. So, baka magtutulungan ito mamaya pag pinaklas natin. So pero itong klase na itong langis na to, goods na goods pa siya, no? Bakit nasabi natin goods? Mapula pa siya, tapos pag pinisil natin yung natin, madikit pa, no? So na-expert to talaga, kumbaga sa nasusunog din to, kadalasan mga 70 to 80. Yan. Habang lumuluma na yung ating sasakyan, syempre pababa na maintenance ng ano natin. Kasi napaka-sensitibo ng ating gearbox, lalo na sa mga automatic. So ang gagamitin natin lang is dito ay Toyota. Yun. Toyota na ATF, no? So yun ang gagamitin natin sa kanya, yung 80 fluid ano na yan, yung kulay green yan, lata na yan na may white. So tatak siya ng Toyota, so original siya, no? Yan ang gagamitin natin, no? Gamit na tayo dito ng 10 shocker. Mahaba-haba ang instruction. Yung mga shock na walang gloves. Itipid kami sa gloves niya. So, bagal lang natin. So, ano tayo nito. T. Gun. Drill. Drill gun. That's Just small. small. Other drill. 10 number. Drill. One drill. Only bolt niya. Okay na ba kayo dyan? It's better here. No power. That one. No power. That one. Drill. Malum drill. Drill? Drill.
The battery? Drill. Yes, that one. Ten feet. Oh, yan. Napakalaking bagay nito. Wait. Okay, clean. Okay, clean. Shut up. Diba? Dahil sa mekos-mekos. Yun. So, ito ay apat. So yan. So ito yung magnet niya. Importante yan na makuha, kukunin natin, lalagyan natin siya doon sa bago. So, lilinisin natin siya ng gasolina. Ano yung dustbin? Ano dustbin? Dustpan? No, ano dustbin? Not this one. Dustpan? Ate! Clean. Clean this one first. Pwede! Bakit ka ba? Ano yung ano? I clean the magnet. So yan, pag nakuha natin yung ano, doon sa lumang oil pa natin, kukunin natin to. Yan. Yung 4 na piraso na magnet to. So, position yan ito. Yan. So, ganyan. Ganyan lang lagay niya. Yan.
Ganyan ang paglalagay niya. Ito. So, hindi na ano yan kasi gumalaw man yan, pag ganyan-ganyan lang siya, no? Yan. Yan. Oh. Tapos, itong isa, para dito. Yan. Yan. Lagyan yung magnet na yan. Ito. So, importante yan guys, sa magnet na yan. Yan. Itong isa dito. So, apat yan. No? Yan, apat na magnet yan. Pupunasan lang natin ito mamaya para malinis, no? So, regarding naman dito sa filter niya, so, ito yung filter niya. Ito yung tatanggalin natin bolt dyan. Yan, apat lang to. Yan, kukunin natin to. Halit natin yung bago. So, ingatan ninyo to mga wire na yan. At napaka sensitibo niyan. Yung mga wire na yan. Yan. So, mapapansin nyo yung pinaka-loob ng ano natin. Ayun ang pinaka-loob ng Sikia na pinaka-gearbox niya. No? So, yan. Sige, baklasin natin yung ano. So, kukunin natin yung filter na. Yung filter. So, namin lang tayo ito. 10. Nakatuloy natin. Open. Bukas pa natin itong sasabihin. Papakaroon natin. No, no O-ring here. No available. Only one O-ring. So, But this one different? check. Yeah, it's different. Huh? Different. See? That one is round. Ah, Sanjay, like this. yeah, you sleeping? Yes, I check this one. Check same, huh? Check. Same, but different. No honey, no money. No ring, huh? So, ito ay may O-ring tayo dito. So, nandun yung O-ring sa loob niya. Yan, check upin mo. Mamaya mag-double O-ring kayo. May O-ring na yan. Happy tissue. Tissue, gloves. No more everything. So yan, pag natanggal natin yung filter niya, so yan na yung itsura niya. Oh, no? What the name here? This one? Transmission. Taiwan, no, but we have the faction. Electronic. Solenoid. Yeah, solenoid. Yeah, yun, ano, solenoid. So ito yung nagkukuman ng ano. So ingatan nyo yan. Baka naku, mahila. Very careful tayo sa ganyan. Kasi napakasailan nito. Napakamahal yan kapag ito ang madamage natin. So yung lahat yan, ito yung nandiyan yung neutral, nandiyan yung drive, reverse, nandiyan lahat yan, mga solenoid na yan. So ayan ang ating itsura ng ano natin.
ating transmission. So pagbabalik natin yan, so ito yung sinabi ko sa inyo, may o-ring ko dito. So tapid-tampian na lang natin ito. Yan, magkaroon na lang. Punas-punas na lang tayo, maykos-maykos, dilis-dilis lang tayo. So pag ito yung ibabalik natin bago, so ito yung sa baba, ito yung sa taas, yun. Ito yung sa taas. So dito natin siya tatapat. Tulak lang natin siya. Natin yung o-ring. Yung o-ring na iwan sa taas. Yan, ito yung o-ring niya. So, mamaya baka pag bunod nyo, sabi nyo walang o-ring, naiiwan yan dito. Yun! Pag tumunog siya ng ganun, yun na yung naantay na. And then, balik natin yung apat na tornilyo niya. Apat na volt. Antayin lang muna tayo kasi para so kung may mga impact kayo na ginagamit, mas recommendation ko na huwag nyo munang impakin. Meron tayong mga ganito, so mas okay si hantay muna. Isentry nyo muna bago nyo impakin kasi maaaring masira yung thread nya. Pina-check. Nakabara. So yun, naiwan na siguro. Diba? Tingnan mo ko sa diba. So kunin natin ulit sa o-ring. Balik natin. So hindi na tayo nagpalit ng o-ring. Yung luma pa rin ginamit natin. So far so good. Good na good pa sa yun, push lang natin siya ng ganon. Tapos isa na kayo kasi during the time na naka-duty tayo, wala tayo na pang-vlog. Basta yun lang laging advice nyo, ingatan nyo lang ito itong part na to, yung mga wiring na yan, baka may mahulog tayo dyan. So, it's better huwag ninyo hawak-hawakan kasi malaki ang epekto nyo, no? So sa aking experience naman, pagka kami naggaganito, kung napansin nyo kanina habang nag-train ako nito kanina, sinahod ko. So ang purpose natin nun, kapag ang sasakyan natin ay like nag-ice sa sigera, yung gumaganyan-ganyan, parang umi-slide siya. So ito, natapos na natin. For example, siya ay nalagyan na natin ng bagong langis, bagong oil pan, so naikabit na natin lahat. Tapos pag tumakbo siya, within 1 week, gumaganon-ganon siya. Observe muna tayo, observe. Kapag hindi talaga siya mawala, so ang aming pamamaraan dito, ibinabalik namin yung low, kukunin na, magbabaklas tayo, magkukuha tayo ng 2 litro na bago, ibabalik natin yung luma. Yun ang ginagawa namin. Kasi sa loob niyan, doon sa pinakaloob nito, may lighting siya, maaaring dumudulas.
Hindi ko kasi masabi na export tayo sa mga transmission. No? Baka mahal nitong transmission nito. Yan, tapos final natin ito. Saktong higpit lang kasi plastic lang to. Oh. What time? How many time? 8. 8? Okay. Sil all pan. Clean. Chill all pan. Put. And fix. Check magnet ha. So, gano'n lang. Ano natin. So, linis lang tayo sa gilid. So, pagkakabit ito, hindi na tayo maglalagay. Wala tayong nalagay ng silicone dito kasi may rubber pa. Sa on-pan na kakabit natin ng bago. No? Ayan. So, yan guys. Ganun lang ang pagkakabit niyan. So, ayan. Gawin natin naman. So, ito yung bago na oil pan na ikakabit natin. Ayan. Make sure na may balik natin yung magnet. Ayan. Dito, wala na tayong ilalagay ng mga silicone. Ayan, si Chip Sanjay. Say hi, Sanjay. Chip Sanjay. Oh. This a specialist of mechanic. So, yan. Kung napapansin nyo dito sa oil pan natin na bago, ayan, wait lang, pinupunasan niya. So, dalawa yung butas niya. Taas tsaka baba. So, bakit ganun ganun yung butas niya? Kasi yung isa, nandoon yung level niya. Ito walang dipstick to. Hindi kagaya to ng iba na may dipstick. So, ito walang dipstick. Kapag nagpalit tayo ng ng oil pan, kasama to. Yan, bibili kayo ng bago nito. Where? Ha? So, yan. Ganyan ang pagkabit niya na yun. Kakabit niya uli yung magnet. So, ang magnet na yan, siya yung mga maliliit na bakal-bakal. So, siya yung kukuha. Para pag nag-circulate siya, hindi na siya sasama sa langis. No? Pag napunta sa dyan, stay na siya dyan. Parang yung ex mo, hindi nag-stay sa'yo. Pero yung mga maliliit na bakal, mag-i-stay siya sa'yo. Yan. So, yan, pagkabit naman nito. So, yan, wala na silicone yan. Hindi na tayo maglalagay niyan. At sa sentro nyo lang. No? So, nasan yung butas niya? Ito yung ating, dito tayo magde-drain plug. Ito yung dito yung ating gauge. Kung ganong karami. No? Yan, pagka tayo nagsalin, yung tinuro ko kanina sa video, pwede kayo magsalin dito. Yan, pwede kayo magsalin dito. Buksan nyo lang ito. Pag tumulo na to, so okay na siya. So, okay, put the one oil. Yan, punas-punasan lang natin siya ng konting langis. Yan. Wala, Fix. Put here. Yan, punasan lang natin siya. No need oil. Okay. No dirty. Kala ko. Yan, fix na natin. So, yan, wala nang cut-cut to. Hina? Wala hina. Hina? Yeah. What? What? Ha? Hantay lang. Ito naman sa tapos. Hindi na nabilang ko ilang bolt yan.
Kapag ikpit naman na dahil to, so huwag nyo masyadong karirin. Kaya may goma naman to. Hindi masyadong panggigilan. Hindi panggigilan na pag-ikpit. So, yung ikpit, pa-cross siya. Yung ekes-ekes. Nagbibay tayo. At sobra. May boxes. Joke! Impact. Yeah. You can see that one, I take it this way. Yeah. Okay, value only. Ah, look it up. Silicone. No silicone? No. You put silicone? For the safety. For the safety. Only silicone because the rubber. But Escalam Davis, put silicone? Oh, final. Yeah. You put, Then here two will die. Here two. no time? Oh! Sorry. Siya, the final. Sorry. Napagalitan tayo ng kasama natin. Yeah. So, ganyan lang. Tapos, yan, final na. So, yun. Ganun lang ang pagkabit niyan. Tapos, yun na. Ang final nyo lang. Ang pag-ihigpit naman yan ay sakto lang. Sakto lang yung fit natin dyan, no? Wait lang. Yan. Sakto lang yung pag-ihigpit natin. Right one. Sige. Isa, 1 Allen K, 113, 12. 113, 12. In Allen K. Allen K. Yeah. So yun, sinakot natin yung goma kasi nga, ano natin doon, natin ilagay dito sa pinaka-waist natin. So, tip yun, tip ko rin sa inyo. Kapag nagbaba kayo ng mga ganito, lalo na mga personal na sasakyan, sahurin ninyo muna ng galon. Kasi, bakit natin siya sasahurin? Kasi kung sakali mag-sliding siya, so, meaning, gumapak tayo ng accelerator. Babi battery, pwede battery. So yun, back to tayo, nag-post tayo kasi may palit tayo ng battery. So, active naman tayo ng 10 mil, palitan ng battery. So yun, bakit natin back to tayo, tip? Bakit natin tinatabi yung luma? No? So kasi, yung luma kasi, pagka ang sasakyan natin ay medyo may-slide siya, meaning parang gumaganon-ganon siya doon sa kalsada. Yung pag umapa ka ng accelerator mo, at pag yung bihis na
bumilis. Para siyang hindi siya umi-engage yung gear natin. This one. Okay. This one. This one. Tulo cover. Watch. Tulo cover. And like a design. Hunter weight. I don't know. Yes. I told you. See, here, here. I told you. Davis Damalong, no problem. Come here. Ha? Come here. Yan, pumasok na tayo sa loob kasi kapaling tawag yung kasama natin din at yung tapos yung pag-vlog ko. Yun, bakit ko pinapatabi sa inyo yung luma niyan lang is kasi kapag yung umapak nga kayo ng accelerator mo, instead na tumulin siya, parang hindi siya tumutulin. Parang gusto nyo mamatay, parang gano'n yung pakiramdam mo. Kasi kung bilang driver ka, no? So, at more than 1 week, at hindi siya naaalis sa ganun. So, kasi yung mga plate niyan, yung nilagay natin lang ay sobrang dulas. Yun ang ano namin yan, na-encounter namin. So, ang ginagawa natin dyan, so yung luma na yun, sasalain nyo yun. May nabibili naman salaan nyo na pino-pino talaga. Bumili kayo nun, salain nyo yun. Kuha kayo ng 2 litro doon. So, mag-alis kayo ng 2 litro doon sa bago, ilagay ninyo yung 2 litrong luma. After 1 week, baklas ka uli ng 2 litro doon sa pinaka-oil pan yung ginawa natin na yun. So, naipasok mo na yung luma. Tapos, after 1 week, mag-aalis ka uli ng 2 litro na doon sa oil pan niya. Magpapasok ka naman ng bago. Ganun ang gagawin ninyo. Ganun ang ginagawa namin. So, how many times na ganun ang complaint ng customer namin. So, ganun ang ginagawa namin. After 2 weeks, 2 weeks lang. 2 linggo lang. So, ganun. Tapos, alisin nyo ng uli yung 2 litro, balikan nyo na ng bago. Okay na yun. Pero dito sa amin sa workshop namin na to, pag kami nagaganyan ng mga gear na mga automatic transmission na yan, kapag magpas na talaga sa mga 100,000 kilometer, tapos pag nandiyan yung pumapasok yung ini-interview namin sila kung ilang beses ka na nagpalit. So pag sinabi nila, halimbawa 120,000 na hindi sila nagpapalit, hindi na namin tinatanggap yun. Kasi 199% back job ang mangyayari sa iyo. So, sakit lang ng ulo mo kung complain si customer. Ngayon, bakit namin sila, hindi na namin tinatanggap yun? Kasi, unang-una, nasa Saudi kami, so, nahirap pagdating sa paliwanagan, no? Hindi kagaya ng Pilipino, na kapwa mo, kalahi mo, for example, kalahi mo, kaya mo i-explain, sige, gagawin ko to. O pag in-explain naman natin sa Saudi, minsan tatanguhan ka lang, tapos pag nagka-problema, babayaran mo, magko-complain, hindi natin masasabi kung ano yung mangyayari. Kaya mas better, hindi na namin sila talaga tinatanggap. Pero pagkakapwa naman namin Pilipino, ganun, o ganito yung senaryo, ganito yung posibleng mangyari. Pero although mga Pilipino naman, yung may mga personal naman dito na sasakyan mga Pilipino, so sumusunod naman talaga sila sa ano. So although nga may 60,000 pa nga lang nagpupumilit na magpapalit na ng langis, no? Pero sabi ko na sinano namin, sige sagad ka pa ng 10,000, balikan na lang. So para hindi masayang din naman ang ano, no? Siyempre kawawa din naman kasi medyo may kamahalan din yan, no? So kagaya niya, no? Kung bakit namin kayo nire-record ng mga 70 to 80,000 km kasi once na masira ang transmission nyo, talagang nga ang pitaka nyo dyan, lalong-lalo na sa Pilipinas. Napakamahal lang ano natin yan. So dito kasi ang alam ko nakakatito 5,000 lang, siguro magkano lang yun sa ano natin. Mahal din pala kung i-convert natin sa peso. Kasi dito, mga 5,000, more than 5,000, 6,000 siguro. Makakabili ka na ng buong transmission.
No? Kailangan bibili ka na ng bago. Kasi ganun ang ano nila dito eh. Kaysa magpa-repair, bumibili na sila ng buo, salpak na lang. Labor na lang ang babayaran nila. So, hanggang dito na lang muna yung ating vlog, no? At sana ay meron kayong nakuha mga tip doon, no? Tapos, syempre, maraming salamat sa mga sumususcribe sa akin at sa mga followers ko. Thank you sa inyo sa walang sawang suporta ninyo. Pasensya na kayo kung napapahaba yung video natin. So yun, sana kita-kita pa tayo sa susunod na pag-vlog ko. Yan. Thank you guys and God bless sa ating lahat.